Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5 title, Flood Control Restitution. Yung pera na ibinalik galing sa flood control scam. Nasa 611,381,500 pesos ang kabuuang halaga ng perang na ibalik sa Bureau of Treasury bilang bahagi ng restitusyon kaugnay sa maanumalyang flood control projects ayon sa Department of Justice. Kabilang sina dating Department of Public Works and Highways Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Director Gerald Opolencia, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo at kontraktor na si Sally Santos sa mga payee batay sa inilabas na breakdown ng ahensya. Higit 181 million ang isinauli ni Alcantara, habang 120 million ang kay Opolencia, aabot naman sa 290 million ang halaga ng restitusyon ni Bernardo at 20 million kay Santos. Yan po, pinagmalaki ng Administrasyong Marcos Jr. Ito, laban tayo sa korupsyon. Hero ang Pangulong Marcos dahil ayaw niya ang pagwawaldas. Pasalamatan natin ang Pangulong Marcos dahil siya lang ang presidente na lumaban heads-on sa korupsyon. Ang tanong, magkano ang nawala sa kaban ng taong bayan? Kung basihan natin ang siniwalat ni Congressman Edgar Erese, for the past 3 years, 2023, 24, and 25, aabot po ng 1.45 trillion pesos ang budget insertion. So yung testimony ng Brave 18 Marines, estimated 805 billion ang na-deliver nila. Merong post ni Atty. Baligod na isang malaking maleta, tumitimbang ng 500 kilos, naglalaman din ng, ilan yun, 500 million pesos. Malalaking maleta yung isinakay sa King Air. So, sabi naman ni Senator Lacson, mathematically impossible yan, 805 billion. Kaya lang, sabi niya, for sure, there were deliveries. Ay, sabi na lang natin, 400 billion ang na-deliver. Ninakaw sa kaban ng taong bayan. What is 611 million doon sa pinaka-estimate lang ito, 400 billion na na-deliver. Tapos, masaya na kayo? Well, hindi ako masaya. Kung restitution, ibalik lahat. Ang hirap naman yan. Kawawang mga workers, kayod ng kayod, automatic deduction yung buwis. Ako, for yung 34 years ko sa military service, talagang automatic deduction. Walang kawala. Tax kagad yan. Pagkain ko sa restaurant, tax kagad yan. Pag gasolina ko, tax kagad la. Tax ng tax. Okay lang sana magbayad tayo ng buwis. Kung ang buwis napupunta sa dapat pag katulad po ng Amerika, nakakaingit po ang USA. Ilang beses na akong nagpunta doon, napakaganda ang serbisyo ng gobyerno doon. Kaya sabi ko sa anak ko, medyo nagre-reklamo, laki ng tax. Sabi ko, anak, mas gusto ko na lang yan. Kaysa yung sa Pilipinas, malaki rin ang tax, hindi naman napupunta sa taong bayan. Sa inyo dito, ako nakita ko mga kalsada nila, mga serbisyo ng gobyerno. Grabe. So,
Kung ako titira sa Amerika, okay lang. Na malaki yung tax ko kasi kitang-kita ko yung government service sa US. Okay talaga. Eh dito sa atin, buwis ka ng buwis. Ilalagay lang sa maleta. Oh. Tapos, ayan, ipagmalaki nila, 611 million, I am not happy at all. Kung hindi man maibalik yung pera ng taong bayan, 805 billion yung na-deliver according to Brave 18 Marines. Pakulong. Oh. Ilan na? Sino-sinong nakulong? Meron naman. In fairness, maligaya na sila na ipakulong nila si Sara Diskaya, na ipakulong nila si ex-Senator Ramon Revilla, Bong Revilla. Yun na. Maligaya na sila doon. Pinagmamalaki na ano ito, corruption fighter ang Pangulo. The best president. Wow naman. In the first place, bakit nagkaroon ng korupsyon na ganito katalamak? It's because of leadership. Tingnan nyo, ang unang executive order ng Pangulo, ang pinirma niya, dinisolve niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Anong ibig sabihin nun? He does not care about corruption. Ganun lang yun. Tapos, create pa ng ICI para mag-imbestiga. Mamaya, ICI, pantakip man lang pala. Wala rin eh. Kaya talagang budol to the max. Sayang, hindi ako nakinig kay Tatay Digong noon nung sabihin niyang, weak leader yan ha. Huwag niyo akong sisihin pagdating ng panahon. Magtiis na lang tayo, tayong mga nabudol. Total, malapit na ang 2028. Ilang taon na lang? 2 taon na lang. Umanda kayo sa aming minamahal na BP Sara dahil nag-pronounce na siya, hindi niya palalampasin ang mga nagtraidor sa bayan, yung mga nagnakaw. Huwag niyong ipagmalaki yung 600 million ninyo dahil kailangan magdusa yung mga nangulimbat sa pera ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mo nag yun ni kadako sa buslot sa yang balay. Karon natagaan na gyud siya og yero. O mao na ni ang yero nga among gihatag nga ilang atop karon para mapulian ang ilang atop nga buslot.